Welcome back mga chess Dabarkads. Today, let's talk about how to analyze our chess game. Kung sa Tagalog, paano nga ba natin siyasatin ang ating laro? Unang-una, am I mentally and physically prepared? Prepared nga ba tayo? Okay nga ba ang ating pangangatawan maglaro sa time na yon? Dahil kung mentally prepared tayo, syempre, nagagawa natin yung best natin. And maganda i-analyze yung best game natin. Dahil kung, first of all, kung tired tayo, hindi tayo nasa magandang katawan, pagod tayo, syempre, mostly, hindi tayo nakakapaglaro ng maayos. Ang pangit naman i-analyze ng ating laro kung ganon. Mas maganda na i-analyze natin yung best natin. Ano ba yung kailangan natin improve doon sa mga best game natin. Then, sunod yung opening. Is the opening I played aligned in my opening preparation? Yun nga ba kung yung opening natin naka-align dun sa pinag-aralan natin. Mas maganda kung meron tayong isang libro sa isang opening, katulad nito. The Scandinavian by John Ames. Mas maganda na mag-aral ng isang opening yung as a whole. Dahil nakikita natin yung buong idea sa opening na yon. Dahil kung nag-aaral lang tayo sa may informator, nag-analyze tayo, let's say, ng isang laro sa Scandinavian, tama. Na-analyze din naman natin yung opening idea. Pero, iba pa rin pag yung whole book sa isang opening. Dahil may iba't ibang illustration, ideas, na makikita natin dun sa libro na yon. Then, katulad ng opening for white, according to Anand, maganda ring book yon para sa naglalaro ng E4 sa puti. Then, ang laro ba natin sa opening ay base dun sa idea ng isang opening. Or, nang hula lang tayo. Mas maganda pa rin na alam natin kung ano yung idea dun sa opening na yon. Pangatlo, yung middle game. Did I play soundly? Did I play a good plan? How's my pawn structure? Siyempre, mas maganda kung naglalaro tayo ng may plano, hindi yung pabara-bara. Dahil nasasayang yung oras at yung buong laro. Tapos, yung middle game, isa yan sa napaka-importanting part ng game. Dahil, yun nga yung tinatawag nila na climax of the game. Dahil middle game pa lang, one piece down na, one piece up, checkmate na, marami na nagre-resign sa middle game pa lang. Sabi nga ni World Champion Boris Spassky, doon yung kanyang strength eh. Halos, inuubos niya yung kalaban niya sa middle game pa lang. Tapos, sa middle game, yan yung mostly complex position. Ang dami mong kailangan i-calculate. Ngayon, ang sunod na question ay, did I calculate well? Then, yung force move. Yun yung mostly titingnan natin sa pag-calculate. Pang-apat, yung time management. Paano ba natin i-allocate yung time sa opening, sa middle game, at sa end game? Kaya nga tulad ng sinabi ko ng una, kung mentally prepared tayo, nakapagbasa tayo ng mga chess opening books, mas malaki yung nasisave nating time doon sa opening na nagagamit natin doon sa middle game. Then, panglima, yung end game. Am I ahead
behind, or even. And, analyzing your own endgame is a great way to learn. And easy to remember. Then, did I play according to endgame principle? Then, yung last, yung error catalog. Kailangan natin isulat yung mga bad moves, blunders. Alam natin na mas natututo tayo ng mabilis doon sa ating mga pagkatalo kaysa sa ating pagkapanalo. The reason of this, which part of the game you need to improve. Ibig sabihin, yung mga kailangan natin improve. Let's say, mahaba tayo mag-allocate ng oras sa opening, kailangan nating fokusan yung pag-aaral ng opening. Let's say, mahina tayo sa middle game, magplano, kailangan din natin mag-solve ng mga tactics, calculation. Kung mahina naman tayo sa endgame, kailangan natin mag-solve ng mga endgame puzzles. Now, let's see it technically. Tingnan natin dun sa dalawang laro ko against kay Gregorian at kay Kate Mill doon sa Laos at sa Vietnam. Una yung kay Gregorian. E4, C5, Knight F3, E6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, Bishop B4, E5, Knight D5. Siyempre, yung mga Grandmaster, lalo pagkalaban nila is lower rated player, iniwasan nila yung mga main lines, yung mga long variation, dahil mostly natatapos yun sa draw, sa tabla. Kaya, ginagamit nila yung sideline sa mga lower rated player. Bishop D2, Knight takes C3, B takes C3, Bishop E7, Queen G4. Actually, I played based on the opening idea. Because I read Anand's book. Then, this game, nandun pa rin siya sa book ni Anand. Castle, Bishop H6, G6. Actually, yung idea ng Sicilian counterattack is to give the rook in exchange for the strong dark square bishop and weak white pawns. Yun nga, habang ina-analyze ko, nire-remember ko yung opening, bali malaking time yun na a-allocate ko. Dahil ilang buwan ko siya nabasa bago yung tournament. H4, Queen A5, Queen G3, D6, E takes D6, Bishop F6, Rook D1. Bali, yung laro na to, nasa libro pa rin ni Anand. Bali, ito siya. Nandito pa rin. Kaso, ang suggest ni Anand, 14 castle. Which, at that time, I forgot. Yun nga, tulad na sinabi ko, opening. Ngayon, ang error, malaking time yun na allocate ko sa opening after ng Queen G4. Dahil, iniisip ko kung kakapturing ka agad yung rook sa F8. Then, pagkatapos nun, pagdating sa middle game, yun nga yung time ko, konti na lang, nakapag-calculate pa naman ng maayos, pero pagdating na ng endgame, ito na endgame, move 26, bali, short time na lang yung naiwan sa akin. Ngayon, di ko na ma-analyze na maayos yung laro. Hanggang sa huli, ganito yung natapos.
Bali, one piece down. Rook takes f1, king takes f1, bishop b5, rook h3, then rook d2. But after this, I resign. Ngayon, ang aking conclusion sa laro na to, maganda dahil alam ko yung opening idea ng laro. Di ko kaagad kinapture yung rook sa f8. Pero yun nga, yung time allocation, kailangan pa rin talaga i-refresh. Kahit na yung mga pinag-aralan mo ng matagal, kailangan ma-refresh pa rin siya. Yun nga, yung allocation ng time. Pero yung middle game, saka yung opening, nandun naman sa idea ng opening. Sunod, tingnan natin yung pangalawang laro. Bali, against kay Katmil doon sa Vietnam. Yung opening, alay naman siya doon sa opening na binasa ko sa Scandinavia ni John Ames. D4, castle C4, queen D6, D5, bishop takes F3, bishop takes F3, knight E5. Bali, nasa opening pa rin siya ni John Ames. Ang suggestion, knight C3. Pero ang tinira ng kalaban, bishop E2. Ngayon, nasa opening idea na kailangan mo i-exchange yung strong D5 pawn. Ito yung target mong dalawang pawn na na-execute ko naman sa laro namin. E6, castle, E takes D5, C takes D5, queen takes D5, queen A4, bishop C5, base naman siya dun sa opening idea. Saka may plan naman, develop a piece, bishop F4, then queen D4. With aim, when you are ahead in material, exchange many pieces as you can, especially for queen. Ngayon, idea is to exchange the queen. Knight C3, capture, then so on. Then, dumating sa time na ganito na yung position. Ngayon nga, bali, may critical moment in a complex position. At this point, complex siya. Kailangan natin mag-calculate. Ngayon, una sa pumasok sa isip ko kung kakapturein yung pawn sa F2. Yan kasi yung key point eh. Bali, dyan naka-focus yung mga pieces. Nang ina-analyze ko siya at that time, tama naman. Kaya, tama yung pag-execute ko ng calculation. Tama yung tactics. Then, according to engine, that is best move. Capture, rook takes F2, knight E4, rook AF1, bishop E3. But, yung suggestion ng engine dapat rook E8. Pero, bishop E3 is as good. Knight C3, knight takes F2, rook takes F2, then rook D2. Endgame principle, place your rook on the second or seventh rank. Knight D1 force, bishop takes F2, knight takes F2, rook takes B2. Bishop E6. Ngayon, sino ba yung lamang? Siyempre, pag in-analyze natin, lamang yung black in terms of material. Even mobility. Yung
pass-pawn. Then, na-execute ko yung endgame ng ayos dahil yun nga, nagkaroon ako ng pass-pawn. Then, after 42 moves, ganito na. One step from promotion. Then, hanging the bishop. Knight c4, king c5, knight takes a5, c1, queen with check, and white resign. Ngayon, i-refresh natin yung lahat ng mga bagay na kailangan natin i-consider sa pag-analyze ng ating laro. Unang-una, kung physically or mentally prepared tayo at that time. Siyempre, tulad nga ng sinabi ko, kung pagod tayo, wala tayo sa momentum, siyempre, di tayo nakapaglaro na maayos. Kailangan, mas maganda yung kahit natalo tayo, ginawa natin yung best, doon natin na-evaluate ng maayos yung laro natin. Pangalawa, yung opening. Dapat, opening prepared tayo. Pangatlo, yung middle game, kung nag-execute ba tayo ng good plan. Yung mga pawn structure and calculation. Pang-apat, yung time management. Na-allocate ba natin yung time sa opening, sa middle game, or possibly up to end game. Then, yung end game. Tulad nga ng sinabi ko, yung laro natin sa end game, yun yung isa sa pinaka magandang source para matuto ng chess at saka madali matandaan. And last, yung important, yung error catalog. Dapat alam natin kung saan tayo nagkamali. Saan tayo na blunder. Dahil yun yung mabilis nating matandaan. And kailangan natin ma-improve para lalo pang mas gumaling. That's all for today. Thank you for watching. And thank you for continue supporting GMG Chess. I hope that you will improve your games with this video. Thank you and have a nice day.